Welcome to the TMW podcast by Ted Anything. Sige lang. Welcome to the TMW. Okay, let's talk. Okay ba yung mic natin? Goods. Alright. Meron akong na-discover this past days or week. Matagal na para tong epidemya eh. Or pandemic. Or I don't know. Basta kumakalat siya. Kung virus siya siguro, ang bilis niya mag-spread. Nag-spread to ng malala sa corporate setting, sa corporate environment. Narinig nyo na ba yung overcommitment na word? When it comes to relationship with our co-worker, friends, and even relatives, there's always a factor or na-encounter na natin yung overcommitment na aspect. At bakit tayong mga Pinoy madalas ginagawa tong overcommitment na to? Maybe sa iba sa inyo, hindi siya napapansin na nasusobrahan na pala yung pag-accept natin ng mga favor, nasobrahan na pala yung pag-yes natin sa mga inihingi sa atin ng ating mga kaibigan or office mate. Pero alam nyo ba na merong mga factor yon kung bakit natin ginagawa yung overcommitment? Bibigyan ko kayo ng anim na breakdown kung bakit madalas natin ginagawa yung overcommitment. First, feeling ko dahil sa pakikisama o yung tinatawag natin na hiya culture. Madalas kasi tayong oo ng oo. Sige lang, oo lang. Sige, yes, gagawin ko yan. Yun lang ba? Okay, puro tayo ganun. Kahit hindi natin kinoconsider yung aspect na kaya pa ba natin. Well, siguro for the reason na para lang hindi natin masaktan or makasakit ng kalooban o kaya mapahiya yung humihingi ng favor sa atin. So kaya tendency, oo na lang tayo. Ako minsan, para lang matapos. Sige na nga, oo, yun lang, para matapos. Yun yung sa akin. Pero ngayon, siguro dala ng maturity, nagno-no na rin ako. Well, for my well-being, I don't know for other people, ano yung reason nila kung bakit napakahirap for them to say no. Second, may tinatawag na collectivist mindset. Sa culture natin, we are one of the most family-oriented at group-centered in the whole wide world. Ibig sabihin, kung may favor na trabaho o project, hirap na hirap tayong tumanggi. Kasi iniisip natin yung magiging effect sa group. Hindi lang para sa sarili natin. So, sabihin na natin hindi tayo selfish, pero minsan, kailangan din nating maging selfish. Well, third na observation ko is yung tinatawag na optimism bias. So, ibig sabihin nun, madalas overestimate natin yung oras or yung energy natin o kaya yung resources na meron tayo. So, kaya nakakapag-yes tayo ng unconsciously. So, iniisip lagi natin na, yes, kaya pa natin to. Yes, kaya ko pa yan. Sige, go lang. Kahit hindi natin napapansin or hindi man lang natin muna chinek yung schedule natin sa calendar at kung kaya pa ba ng katawan natin. Yun yung ibig sabihin ng optimism bias. Number 4 is yung dati term lang to ng mga Gen Z. Ngayon naniniwala na ako na dala nitong epidemya na to, na overcommitment, kaya tong i-apply sa situation natin. Sa overcommitment aspect. So yung fear of missing out, takot tayong maiwan sa mga opportunities. Takot tayong maiwan ng mga promotions. Takot tayong maiwan kapag meron tayong social circles. Ay, nako. Bakit ganun yung culture natin? Kaya kahit puno na, sasabihin pa rin natin, hindi, sige, game, sali ako dyan. Because of FOMO.
Pwede ba? Sobrang dami na ng social media. I'm sure hindi ka mapag-iiwanan. Information is abundant. Marami ng information ngayon. Bakit wino-worry mo pa rin yung pagiging FOMO? Okay, fifth. Hindi ako galit ha. I'm just explaining. To be clear. I'm just explaining po. So, fifth is pressure at expectations. Ito yung very common, pero we ignore. So, lalo na sa trabaho. For example, kung meron kang boss. Or, for example, may client ka. Siyempre, maraming pressure yan. Hindi mawawala yung pressure, kaya nga sila boss eh. So, maraming pressure yan. Bibigyan ka ng stress para ma-deliver kahit sobra na yung workload mo. Well, napakaswerte ng ibang nagwo-work na merong courtesy yung boss nila. Even boss sila. Nasasabihin, kaya mo pa ba? Kasi meron pa ako ditong ipapagawa sa'yo. Let me know kung hindi na kaya. May mga ganung boss, napakaswerte nila. And I admire those boss na merong may care sa kanilang mga staff. Well, ito nangyayari din to, yung pressure and expectations coming from our relatives. Let's face it. Let's be frank about it. Sa pamilya natin, may expectation na kasi, di ba, alam niyo yung culture na di ba? Meron tayong culture na hindi natin may iwasan na siya yung magiging susi sa aming kaunlaran sa buhay. Expectations yung medyo nagiging, sa una, magiging proud ka eh. Kasi wow, yung mga kamag-anak ko, they recognize my achievement. Pero as you go along in life, parang the more na humahaba yung journey mo sa buhay, the more na nagiging heavy yung responsibility mo with your sabihin natin loved ones I'm sorry, because our family is our loved ones. So let's respect that aspect. But you have to ensure na kaya mo siya. I'm not saying na talikuran mo sila, but you have to be frank with them. You have to be straightforward about what you can do, your capacity, your limit. So, huwag niyong talikuran yung inyong mga mahal sa buhay, pero you have to be frank with them. Sabihin niyo yung totoo, na hanggang dito lang po yung kaya ko, pagdating po dito, kailangan ko na po ang tulong niyo. That's very important. Okay? Last na na-observe ko is sense of pride. Hindi ko maintindihan kung bakit yung pride na yan is pride pa rin. Hindi, nung bata kasi ako, my parents always tell me na yung pride, para lang yan sa fried chicken. Dapat, wala ka masyado niyan. Ilagay mo sa lugar yung magiging ma-pride mo. So, yun laging sinasabi sa akin ng aking parent, specifically my mom. Minsan, ako naman, on my own point of view, pwede naman natin sabihin kapag kaya mong i-juggle yung multiple commitments, pwede ka namang magbigay siguro ng timeline. Huwag mong gawing badge of honor yung paramihan ng commitment. Huwag mong gawin na ganun. Paano kung hindi mo na kayang i-deliver? So, ano mangyayari sa'yo? Alam mo kung ano mangyayari? And wag naman sanang dumating sa point na sisisihin mo na lang yung sarili mo na kasi nag-commit na ako eh. Kailangan ko lang gawin. So, para hindi ka dumating sa point na nabe-burnout ka na, so you have to do an assessment first before you decide or before you say, yes, I can do that. Yes, I will support you. Yes, I will give you your expectation. Yes, I will accept your pressure. Yes, I will accept the stress na meron tong binibigay mo sa akin. So, dapat you know your limit, you know your expectation from yourself, and you understand the situation.
madaling mag-commit, pero you have to take care of your well-being. Sa madaling salita, overcommitment is equal to a combination of culture. Gagaya ng yung 6 na sinabi ko, that's the combination of culture. So, paano natin gagawin yun? You have to be honest with yourself and set your expectation. Set your limit. And let your environment, your friends, your relatives be aware of that. Alright? So that's our short podcast. Very brief podcast. So wala po si Beans ngayon. Ako lang muna. Pero those were the things that I wanted to share with you. So hopefully I can have a full session with different topics. But for now, this is what I can share with you. If you have any comments, just let me know. Put it in the comment box. Or if you are listening in your Spotify, meron na rin pong comment section doon. So, I need that so that I can improve our podcast topic. Alright? So, kagaya ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and now, always be nice to deserving people.